Alan, ano ang sinasabi ng mga magulang na yan na nakausap mo at bakit mas gusto pa rin nilang manatili sa jurisdiksyon ng Makati City? Monica, bilang gustong mangyari ng mga magulang na nakausap natin na sakop nitong Embu Barangays, ang sinasabi nila, kaya bang tapatan ng Taguig City ang ibinibigay na benepisyo ng Makati City, lalong-lalo na sa mga estudyanteng nag-aaral sa 14 na sakop nitong Embu Barangays. Maliban kasi, Monica, sa mga school supplies, nagbibigay din ang Makati LGU ng sapatos at uniforme sa mga estudyante. Dangan lamang, Monica, naninindigan pa rin ang Taguig City LGU hinggil sa naging desisyon ng Korte Suprema. Narito, Monica, pakinggan natin ang naging payag ni Mayor Lani Cayetano ng Taguig City. Siguro po malinaw na kapag ang pinag-usapan ay kapakanan ng mga bata, hindi mo dapat nasasakripisyo yun. Kung meron po silang legal position na ang sinasabi nila pag-aari nila yung mga eskwelahan, hindi pa yun po pwedeng isasantabi natin para sa anong ibig mong sabihin dahil ini-insist mo yan, anong mangyayari? Itutuloy mo yung plano mo, ipasarado yung mga schools? I think that's not fair. Yan ang naging tugon ng Taguig City Mayor Lani Cayetano hinggil sa land dispute sa pagitan ng Makati at Taguig LGU. Ayon, Monica, kay Mayor Lani Cayetano, malinaw ang naging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa jurisdiksyon sa mga Embu Barangay, kaya marapat sundin ito ng Makati LGU ng mahinahon, maayos at may profesionalismo. Kasunod ng desisyon ng Korte Suprema, Monica, ang memorandum order mula sa Department of Education kung saan inilipat na ang supervision ng school divisions sa Taguig. Narito muli, pakinggan natin si Mayor Lani Cayetano. Inatasan at pinakiusapan na rin ang mga principals, yung mga school heads natin na diretsyo ng makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Taguig. Ito bang memorandum na binaba ng DepEd ay sila lang ang may gawa nito? Hindi po. Galing po ito sa malinaw na sinasabi po ng Supreme Court sa amin. Monica, gayunman, dismayado ang ilang mga magulang na gustong manatili sa jurisdiksyon ng Makati. Sana kung matapatan niya yun, di okay lang naman. Kung madagdagan pa niya ng another service, di okay lang. Wala kami magagawa kasi ayun naman sabi, ng Supreme Court eh. Kung tutuusin mas sa Makati. Sa ilang years akong nag-stay dito, malaking na itulong sa akin ng Makati. Kung sa Taguig, dapat nung pa sila tumulong sa amin. Kung kailangan ng yung pa lang nakukunin. Parang nakakapanggigil. Pero ang gusto ko pala Makati pa rin. Monica, dahil sa tensyong namamagitan sa Taguig at Makati, hindi na rin maiwasang pumagitna ang Department of the Interior and Local Government. Ayon kay Secretary Benhur Abalos, kailangan munang isantabi ng LGU officials ang issue hinggil sa tunay na nagmamay-ari ng mga paaralang sakop ng Embu Barangays. Importante sa ngayon, yung mga bata makapag-enroll, makapag-aral, etc. Kung sino may-ari, sino mag-reimburse, mag-usap na lang sila on the sides about that. No? Okay. I think sa health, ganun din ang gagawin nila. With the DOH, ganun din, mag-uusap din sila about that and other services. Sa pinakahuling payag naman na ibinahagi ng LGU Makati City, sinabi nitong tanging hangad nila ngayon ay makapag-abot pa rin ng tulong sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga school supplies, uniforms, sapatos at iba pang school materials sa 14 na paaralan na sakop ng 10 Embu Barangays. Subalit hindi muna tumanggap o hindi umano tinanggap ng Taguig LGU ang kanilang alok na tulong. At kanina nga, Monica, ay nag-ikot na rin tayo sa ilang mga paaralan. Tanging nakikita natin sa mga paaralan na sakop ng Embu Barangays, itong malaking tarpaulin sa likod natin na nagsasabi this property is owned by Makati City. Ngayon, Monica, kanina nag-ikot din tayo sa dalawang City Hall ng Taguig at ng Makati
para kuhanan sila ng iba pang pahayag, lalo na itong Makati City LGU. Kaya lang, Monica, according na rin sa impormasyon na ibinigay ng ilang korespondente at tauhan na nasa LGU Makati City, ay nasa pagpupulong umano si Mayor Abby dahil kausap niya si Vice President Sara Duterte. Monica. Alan, papalitan ba ng pangalan yung ibang schools na kasama dyan sa ililipat sa jurisdiction ng Taguig at halimbawa yung Makati Science High School, magiging Taguig Science High School na ba yan? Posible, Monica, dahil ganun nga ang mangyayari maging dito sa paaralan ng Fort Bonifacio Elementary School na sakop ng dati Makati, mangyayari dyan, Monica, magiging Taguig City na. Pero wala pang formal na kautusan kung paano ang mangyayari dahil patuloy pa rin tayo nakaantabay at nakamonitor sa mga posibleng mangyari tungkol sa isyong ito, Monica. Maraming salamat, Alan Manansala, live na nag-uulat mula sa Taguig City.